Well, I started 2005 in Doha on August 14, 2005 as a executive secretary ng isang kumpanya. Ngayon, from 2005 to 2010, I was belong to one group. Okay, I became a secretary, accountant, I became also a marketing assistant, tapos naging purchasing manager din ako. Hinawakan ko ang warehouse, ang marketing, ang sales, hanggang sa maging branch manager ako. Sa loob ng 5 years, tayo kasi mga Filipino, multitask tayo eh. So, when my boss told me, okay, do this, do that, okay, ginawa ko lang yun. I'm working more than 16 hours per day without complaint and without asking for overtime. Kasi I believe na it's a knowledge, skills, technicality, marami akong malalaman eh. Until I decided na I'm ready. I can be part of one company. So I decided to leave end of 2010, the first group that I joining. Nag-join ako sa pangalawang kumpanya as an industrial partner na. Okay, I became a general manager at the same time industrial partner of the second group that I work with. Okay, siguro dahil sa first job ko, ginawa ko lahat eh. Kasi kung hindi mo gagawin lahat, I'm not here. Okay? Yun yung malaking factor na nagdala sa akin kung nasaan man ako ngayon. Kasi nung sinabi ng boss ko, gawin mo to, gawin mo yan, ginawa ko lahat. So, I'm here, 12 years and counting. And hindi lang yun, syempre, meron na rin tayong mga business sa Pilipinas nang dahil sa mga experience, sa knowledge na nakuha ko dito. Actually, sa Doha kasi kailangan mo mahalin yung trabaho mo eh, para ka tumagal. Kasi pag minahal mo yung trabaho mo, kahit anong hirap yan, kahit anong dali ng trabaho mo, lahat yun nagiging wala eh. Hindi mo mararamdaman yun. Sabi ko nga dito sa Doha, ang stress ay vitamins ko na. Kasi sa dami ng projects, iba-iba yung mga projects na yan eh, di ba? Pero sa kabilang banda, ang gusto ko lang talagang mangyari dito sa Doha bilang OFW, isa sa mga OFW na nangangarap na minsan yung bansa natin ay maging maayos, maging mapayapa. Alam mo yon, yung safe ka pag uuwi ka ng Pilipinas. Isa sa pangarap ko sa Doha, we are creating businesses to create jobs. So, I believe since 2005 nang dumating ako dito, hundreds na yung nadala kong mga Filipino. Ganun po, from different industry, sa restaurants, sa mga factory, sa mga steel, stainless steel, ganyan. Kasi yun yung way ko eh, parang maibahagi din sa iba na ako nga, andito ako ngayon, kaya nyo rin yan, di ba? Sa maliit na bagay, hanggang sa dumating ka sa posisyon na kaya mo na magdala ng tao, lahat yung magiging madali. Kasi dinaanan mo eh. Naging madali sa akin na lahat ng to kasi since 2005, wala akong reklamo eh. Hanggang ngayon, hindi ako nagre-reklamo. Kahit alam ko na nagtatrabaho ka more than 8 hours. Nagtatrabaho ka, minsan alas 4 na madaling araw, kailangan mo pa rin gumawa ng quotation kasi kailangan mo i-submit sa mga tender. So, yun yung gusto kong mangyari dito sa atin. No, huwag tayo magpaka-selfish na, kailangan, maging bukas tayo. It's like pay it forward. Kung ano yung nare-receive ko ngayon, sana sa iba, ganun din. Yung maibigay ko sa kanila, yung blessing, yung opportunity. I'm giving doors. I'm giving wide open doors for them. Let us join together. Yeah, it's like an advocacy na besides from opening businesses, siyempre nagdadala ka ng OFW dito. Tapos bukod doon, we never ask for anything or we never even ask for a single peso. The agency knows that and the employers knows that I never ask for anything. I just want to help. I just want to bring Filipinos here in Doha. In fact, I believe 2005, konti lang kaming Pinoy dito eh. Ngayon, we are more than 220,000 Filipinos. As of last year, I don't know now, maybe 250. Kasi yun yung isa sa mga dahilan eh. We open Jerry's Grill. Yung isa sa mga branch na binuksan natin. How many staff that we brought to Doha? More than 70 plus. So besides from the other projects or businesses that we are opening. Una po, ang Qatari, first the Qatari, okay? Sa dami ng nakasama ko, halos marami na nga akong kaibigang Qatari. Mataas ang respeto nila sa Pilipino. Imagine, ngayon, minsan tatawag ka lang, binibigyan ka na ng project.
Kasi pag nalaman nilang Filipino, alam na nila na maano tayo masipag tayo, matyaga, skilled tayo marami tayong pwedeng ipakita. So, alam na mga Qatari at I believe until now they're continuously hiring Filipinos kasi naniniwala sila sa atin. Mataas ang tingin nila sa atin. First, it will boost the morale not only for one person but also to the entire Filipino or the overseas Filipino workers in Doha. Kasi for a long time, parang we are losing hope. I'm one of those. Okay? Na parang ganito na lang ba tayo lagi? Meron pa ba tayong pag-asa? Okay. It's like I don't want to happen it to my kids in the future or to the next generation. Ngayon po kasi, kahit nasa malayong bansa kami, nararamdaman namin na may presidente. So sana, bukod sa makita siya, makausap siya ng personal, magpasalamat sa kanya, gusto kong malaman niya na ang mga Filipino dito sa Qatar talagang nagmamahal sa kanya ng sobra. Okay. To Mayor, to Mr. President, Tatay Digong, Sir, I'm praying for your life. I'm praying for your health. I'm praying for your security. Nararamdaman po namin dito sa Qatar na mayroong isang presidente na kayang tumayo para sa amin. Salamat po ng marami dahil sa matagal na panahon, hindi namin inaasahan na mayroong isang tao na tatayo para sa amin, ipapakita sa mundo na we are Filipino.